Isang malaking departamento ng pulisya sa baybayin ng Alaska ang humarap sa isang komplikadong kaso. Isang 19 years old na babae ang natagpuang patay, nakahiga sa lupa. Ang mamamatay tao ay parehong brutal at matalino, walang iniwang ebidensya. Ang investigasyon ay nagkaroon ng nakakakilabot na yugto ng ang suspect ay nagawang takutin ang mismong mga pulis na nag-iimbestiga ng kaso. Ang mga opisyal ay hindi lamang natakot para sa kanilang sariling mga buhay, kundi pati na rin para sa kanilang mga pamilya. Ang buong bayan ay nag-aalala, kumbinsido na kung hindi mahuhuli ang mamamatay tao, kahit sino ay maaaring maging susunod na biktima. Welcome back po sa aming channel. Sa mga hindi pa po subscriber, pa-subscribe naman po at pakihit ng notification bell para updated kayo sa aming mga bagong upload. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, paki-like na din po. Thank you all for watching. Ang Nome, Alaska ay isang liblib na pamayanan na matatagpuan 1,000 km hilagang kanluran ng Anchorage, napapalibutan ng mga bundok na hindi madaanan at malalaking alon ng Bering Sea. Sa populasyon na 3,000 lamang, ang mga tao sa bayan ay halos magkakakilala at ang mga tao sa komunidad ay malalapit sa isa't isa. Ang Nome ay isang ideal na lugar na may krimen na halos kalahati ng average ng estado. Para sa 7 opisyal sa lokal na departamento ng pulisya, ang pinakamatinding tungkulin ay karaniwang na-encounter ay ang pag-aresto sa mga lasing na nagwawala. Ngunit nagbago ang lahat noong summer ng 2003. Noong August 12, si Sonia Ivanov ay iniulat na nawawala ng kanyang kasama sa kwarto na si Tom Towarak. Hindi nakita ni Tom si Sonia ng 2 araw. Noong gabi ng August 10, pumunta silang dalawa sa bahay ng kaibigan upang maglaro ng board games. Maagang umalis si Tom dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho ng alas 6 ng umaga kinabukasan, habang si Sonia ay nanatili at nagplano pang bumisita sa ibang mga kaibigan. Natulog si Tom sa sofa ng kaibigan at nagising ng alas 5 ng umaga. Pagkatapos ay sumakay ng taxi pa uwi. Wala si Sonia sa bahay at hindi naman niya kailangan pumasok sa trabaho. Nagpasya si Tom na tawagan siya mamaya at pumasok na sa trabaho. Maghapon walang balita mula kay Sonia na nagdulot ng pag-aalala kay Tom. Sinimulan niyang tawagan ang mga kaibigan nila upang itanong kung nakita nila si Sonia, ngunit walang nakakaalam. Hindi ugali ni Sonia na umalis ng bahay nang hindi nagsasabi kung saan siya pupunta. Lagi niyang pinaaalam sa mga kaibigan at pamilya ang kanyang mga lakad, kaya't lalo itong nakakaalarma para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kinabukasan, inireport ni Tom ang pagkawala ni Sonia sa pulisya. Sinimulan ng mga pulis ang paghahanap gamit ang litrato ni Sonia. May nakitang isang bagay sa mga damuhan sa tabi ng isang lumang kalsada. Sa takot na may masamang nangyari, maingat na nilapitan ng mga pulis ang lugar upang hindi masira ang posibleng ebidensya. Kinumpirma ni Officer Byron Redburn na iyon nga ang katawan ng 19 years old na si Sonia Ivanov. Napansin ni Redburn na isang bihasa sa paghawak ng mga crime scene na ang lugar ay hindi magulo kumpara sa mga tipikal na lugar ng krimen. Walang nakitang anumang sugat sa katawan ni Sonia maliban sa isang medyas sa kanyang paa na nagmumungkahi ng posibleng sexual na pag-atake. Natagpuan ang kanyang katawan na natatakpan ng mga dahon at debris at malapit doon ay may mga bakas ng gulong sa ibabaw ng nagkalat na dugo na nagpapakita kung saan dumaan ang isang sasakyan. Ito ang unang kaso ng pagpatay sa isang babae sa lugar sa loob ng 22 years. Agad na napagtanto ng mga pulis ng Nome na hindi nila kayang solusyonan ito ng mag-isa dahil 7 lamang ang kanilang mga opisyal na nagpapanatili ng kaayusan sa bayan. Kailangan nila ng agarang tulong. Humingi ng tulong ang mga pulis ng Nome sa Alaska Bureau of Investigation na nagpadala ng isang criminalist na darating kinabukasan ng umaga. Samantala, kailangang bantayan ng mga lokal na opisyal ang crime scene magdamag bilang pag-iingat. Nagboluntaryo sina Police Chief Taylor at ang kanyang tauhan na si Owens na magbantay buong gabi. Si Officer Redburn ang naatasang maghatid ng masamang balita sa pamilya ni Sonia. Ang ganitong uri ng balita ay pinakamahirap tanggapin
at walang sino man ang gustong makarinig nito. Hindi makapaniwala ang ina ni Sonia. Palaging nagtatanong kung sino ang maaaring gumawa ng masama sa isang mabait at masayahing tao. Bago pa lamang lumipat si Sonia sa Gnome mula sa maliit na nayon ng Unalaklit upang mag-ipon ng pera para sa kolehiyo. Ang kanyang kasama sa bahay na si Tam ay ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Sila ay hindi mapaghiwalay. Pagdating ni Sonia sa Gnome, siya ay kilala na bilang isang local celebrity. Siya ay isang atleta, maganda, matangkad at malakas. Kilala si Sonia ng lahat dahil binibigyang pansin ng bayan ang mga nag-e-excel sa sports. Partikular siyang kilala sa kanyang husay sa basketball. Kinabukasan, dumating si Carrie Cathcart, isang forensic investigator mula sa Alaska Bureau of Investigation, sa crime scene. Ang papel ng isang criminalist sa isang crime scene ay kunan ng litrato ang lahat, iguhit ang lugar, markahan ang mga ebidensya na kokolektahin, at idokumento ito. Sinusuri din nila kung sino ang maaaring gumawa ng krimen na nangangailangan ng pagdetach mula sa nakakahilakbot na tanawin at i-analyze kung ano ang nangyari at anong pisikal na ebidensya ang maaaring makuha. Ang kalsada kung saan natagpuan ang katawan ni Sonia ay napapaligiran ng mga damuhan sa magkabilang panig. Habang may ilang tao na maaaring nagpiknik sa gilid nito, ngunit hindi ito nagbigay ng kahit anong impormasyon sa kaso. Gayunpaman, may mga sariwang bakas ng gulong. Maingat na sinuri ni Carrie Cathcart ang mga ito. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba, puro dumi lang sa kalsada. Pagkatapos, napansin niya ang kaunting dugo sa putik na dinaanan ng isang sasakyan. Ang driver ay lumiko pabalik matapos makita ang dead end. Sa simula, inakala ng mga pulis na ang biktima ay nasugatan sa kalsadang iyon. Sigurado silang naroon si Sonia, nasugatan, at unti-unting nauubusan ng dugo bago siya inilipat sa mga damuhan at hinubaran. Kinumpirma ang teoryang ito nang suriin ni Cathcart ang lugar sa paligid ng katawan ni Sonia at halos walang nakitang dugo. Bukod dito, walang mga gasgas sa katawan. Kung hinubaran muna ng killer si Sonia bago inilipat ang katawan, magkakaroon ng mga gasgas. Napansin din ni Cathcart ang malalim na pasa sa mukha ni Sonia na nagmumungkahi ng posibleng pakikipaglaban. Maaring lumaban si Sonia sa mga kahalayang nagaganap at nagalit ang salarin. Sinuri ng mga opisyal ang katawan para sa anumang posibleng ebidensya, ngunit walang nahanap. Ngunit nangolekta sila ng material mula sa kanyang katawan gamit ang adhesive tape upang makuha ang mga microscopic particle. Nang itinaas ni Cathcart ang ulo ni Sonia, natuklasan niya ang isang tama ng bala na nakatago sa ilalim ng kanyang buhok na malamang na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit walang mga shell casings sa crime scene. Sinuri ng mga pulis ang lugar ngunit walang nahanap na damit o baril. Malinis ang crime scene na nagpapakita na alam ng salarin kung paano magtago ng ebidensya. Maingat siya at may kaalaman sa paglilinis ng lugar, bagaman may naiwan siyang mga bakas ng gulong. Gumawa ng mga casts ang mga investigador ng malinaw na mga bakas ng gulong, katulad ng paggawa ng molds para sa pustiso, at ipinadala ito para sa pagsusuri. Sa di kalayuan, nakakita ang mga opisyal ng isa pang mahalagang ebidensya. Isang puno sa tabi ng kalsada, ang may asol na pintura sa isa sa mga sanga nito. Tanging isang SUV o truck lamang ang maaaring umabot sa taas na iyon. Habang sinusuri ang pintura, nirepaso ng mga pulis ang nakalap na impormasyon. Una, malamang na ang salarin ay nagmamaneho ng asul na sasakyan. Pangalawa, alam niya kung paano magtago ng kanyang mga bakas. Pangatlo, ang lapit ng ganitong karumal-dumal na crime scene sa bayan ay nangangahulugang hindi naligtas ang Gnome. Ang pagsusuri ng mga bakas ng gulong ay nagpakita na ang sasakyan ng suspect ay may 3 magkaparehong gulong at isang iba. Habang naghahanap ng katugmang sasakyan ang mga investigador, binisita ni Byron Redburn si Tam, ang kasama ni Sonia sa bahay. Hiniling niya na ipakita sa kanya ang mga gamit ni Sonia sa pag-asang makahanap ng anumang clue. Habang sinusuri ni Redburn ang photo album ni Sonia, isang litrato ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang larawan ni Sonia na may malaking pasa sa kanyang braso.
Sinabi ni Tam na sanhi ito ng kanilang kaibigan. Maraming kaibigan ang mga babae na madalas bumisita sa kanila. Nanonood sila ng mga pelikula ng magkakasama at minsan ay nagbibiruan. Isa sa mga lalaki ang nag-iwan ng pasa. Ang pangalan niya ay Andrew Donnelly, pero tinatawag siya ng lahat sa na Donnie. Nalaman ni Redburn na si Donnie ay may gusto kay Sonia at ang pagkakita sa pasa ay nagdulot ng ilang hinala. Agad na ipinatawag ni Redburn si Donnie para tanungin. Inamin ni Donnie na gusto niya si Sonia at labis siyang nalungkot sa nangyari sa kanya. Sinabi niya na hindi niya maaaring patayin si Sonia dahil nasa labas siya ng bayan para mangaso noong panahong iyon. Ipinaliwanag niya na nagkakamping siya kasama ang mga kaibigan ilang kilometro ang layo sa Gnome. Nakausap ng mga opisyal ang mga kaibigan ni Donnie na nagpatunay na sila nga ay magkakasamang nangangaso. Gayunpaman, nagkakamping si Donnie ng hiwalay kaya hindi nila ma-verify ang kanyang kinaroroonan buong gabi. Ibig sabihin, maaaring nagmaneho si Donnie ng 117 kilometers papuntang Gnome, pinatay si Sonia, at bumalik sa camping ng hindi napapansin. Kinailangan ng mga opisyal na masusing imbestigahan si Donnie. Kinabukasan, nakakuha ng warrant ang pulisya para halughugin ang kanyang bahay. Doon, natagpuan ni Redburn ang mga sapatos na may mansa ng dugo sa garahe ni Donnie, kung saan nakatayo ang isang asul na pickup truck na agad nagpaalala sa pulisya ng asul na pintura na natagpuan sa lugar ng krimen. Sa inspeksyon ng sasakyan, natagpuan nila ang isang asul na tarpaulin sa likod ng truck na puno ng mga mancha. Si Carrie Cathcart ay nagsagawa ng mga pagsusuri na malakas na nagpakita ng presensya ng dugo. Nang isprayan nila ang mga gulong ng isang espesyal na substance, kumislap ito ng asul. Muli na nagpapahiwatig ng dugo. Sa likod ng upuan ng driver, natagpuan nila ang isang hunting rifle na may mancha na tila dugo sa stock. Ang pagkakita ng dugo sa baril, tarpaulin, at gulong ng truck ay nagpakita na malamang nasangkot si Donnie sa krimen. Karagdagang pagsusuri ang nagpakita na ang truck ay may 3 magkatugmang gulong at isang iba, katulad ng mga bakas sa lugar ng krimen. Kumbinsido ang mga pulis na si Donnie ang may sala, kailangan lang nilang patunayan ito. Sa kabila ng mga ebidensya, patuloy na iginiit ni Donnie ang kanyang pagiging inosente. Sinabi niyang bumaril siya ng porcupine at ang dugo sa truck ay mula dito. Sinabi rin niyang nakasagasa siya ng kuneho na buhay pa, kaya tinapakan niya ito upang tapusin ang paghihirap nito. Nang marinig ni Carrie Cathcart ang paliwanag na ito, naisip niyang ito ay nakakatawa. Dumating ang mga resulta ng pagsusuri. Ang dugo na natagpuan sa mga sapatos, tarpaulin, gulong, at rifle ni Donnie ay lahat nagmula sa mga hayop. Ang pintura sa kanyang pickup truck ay hindi tumugma sa pintura na natagpuan sa sanga sa crime scene. Kung nangyari ito noong 1960s o 70s, mabilis na makukulong si Donnie para sa pagpatay kay Sonia Ivanov. Gayunpaman, mabilis siyang naalis sa listahan bilang suspect. Kasabay nito, isinagawa ang autopsy. Ang mga x-ray ay nagpakita ng isang .22 caliber na bala na nakabaon sa bungo ni Sonia. Siya ay binaril ng malapitan, halos execution style, at ito ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Walang bakas ng ibang balat sa ilalim ng kanyang mga kuko, at walang palatandaan ng sexual na pag-atake. Kapag natagpuan ang isang hubad na katawan, karaniwang maiisip ng mga opisyal ang palitan ng mga bodily fluids. Sa ganitong mga kaso, ang pagkuha ng DNA evidence ay mahalaga sa paglutas ng kaso, ngunit sa pagkakataong ito, wala silang nahanap. Ang mga sample na nakolekta gamit ang adhesive tape ay wala ring resulta. Kapag nagkaroon ng kontak ang dalawang bagay, kadalasang may naipapasa na buhok at fibers. Kung natagpuan ng mga pulis ang kanyang damit, maaaring nakakuha sila ng mas maraming ebidensya. Halos 1 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Sonia, ang paghahanap para sa kanyang nawawalang damit ay nagdala na sa mga investigador sa Nome landfill. Maraming tao ang tumulong, ngunit wala silang nahanap at agad na itinigil ang paghahanap. Habang papalapit na sa dead end ang investigasyon, may tumawag sa istasyon na nagdala sa mga pulis sa isang hindi komportableng landas. Ang saksi ay nagsabing nakita niya si Sonia Ivanov bago siya nawala noong Agosto 2003.
Ang 7 opisyal ng Nome Police Department ay humarap sa isang malaking hamon. Isang walang awang killer ang kumuha ng buhay ni Sonia Ivanov at halos walang iniwang bakas. Sa maliit na komunidad na ito kung saan bihira ang mga estranghero, kumbinsido ang mga residente na ang mamamatay tao ay isa sa kanila. Binaha ng mga tip at lead ang mga pulis. Hindi kapani-paniwala at walang gustong maniwala na maaaring mangyari ang ganitong brutal na krimen sa kanilang maliit na bayan. Ang pinakamahalagang bagong lead ay nagmula kay Allison Warren. Iniulat niya na nakita nila ng kanyang kapatid si Sonia pagkatapos ng hating gabi noong gabi ng kanyang pagkawala. Nasa bahay sila at nakita si Sonia na naglalakad. Sandaling nag-usap ang mga babae malapit sa kanilang bahay bago nagpatuloy si Sonia. Sa kanto, isang police car ang huminto sa tabi niya. Nakita ng magkapatid na bumaba ang bintana ng kotse at nakita nilang nag-uusap si Sonia at ang driver bago siya sumakay sa police car. Ibig sabihin, 3 tao ang nakakita kay Sonia bago siya nawala, ang 2 babae at ang driver ng kotse. Sa halip na lumiko pakanluran upang ihatid siya pauwi, ang police car ay nagmaneho sa kabaligtaran direksyon patungo sa isang liblib na lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Sonia. Nakita ng mga babae na kakaiba ito at ayon sa mga ito iyon ay nangyari bandang 1:26 a.m. noong August 11. Sa isang iglap, ang mahabang listahan ng mga suspect ay lumiit mula sa 3,000 residente ng bayan at napatuon sa mga pulis. Natural na ayaw nilang maniwala na isa sa kanila ang killer. Ginagamit lamang ng mga pulis ang mga patrol car sa kanilang mga shift. Kaya ang unang hakbang ay alamin kung sino ang naka-duty noong gabing iyon. Lumabas na 2 opisyal ang nagtatrabaho noong gabing iyon, sina Paul Souza at Matthew Owens. Si Matthew Owens ay lumipat mula sa Florida at sumali sa police department 3 taon na ang nakakalipas. Siya ay eksperto sa mga baril at nagtuturo sa ibang mga pulis sa paggamit nito. Si Paul Souza naman ay lumaki sa Nome. Siya ang naging coach ni Sonia sa basketball at nagtrabaho rin sa local prison ng ilang taon. Kilala siya ng mga opisyal bilang nagmula sa isang mabuting pamilya. Parehong seryosong pulis sina Paul at Matt na nagsikap upang lutasin ang pagpatay kay Sonia. Kung isa sa kanila ang mamamatay tao, maipapaliwanag nito ang kakulangan ng ebidensya sa crime scene. Ang pagsasanay sa Police Academy ay may kasamang mga aralin kung paano mangolekta ng ebidensya at kung saan ito hahanapin, mga detalye na hindi karaniwang iniisip ng isang ordinaryong tao at madalas na hindi ipinapakita sa mga TV police drama. Parehong itinanggi ni Paul at Matt na naisakay nila si Sonia, ngunit kung nagsasabi ng totoo ang mga saksi, isa sa mga pulis ang nagsisinungaling. 26 na araw pagkatapos matagpuan ang katawan ni Sonia, ang kaso ay ipinasa sa Alaska State Police. Ang investigador na si Eric Burrows, na may 5 taong karanasan, ay naatasang alamin kung isa sa mga pulis ng Nome ang isang cold killer. Ang kanyang unang layunin ay alamin kung nasaan sina Paul at Matt noong 1:26 a.m. nang sumakay si Sonia sa police car. Sinabi ni Matt Owens na nasa isang bar siya sa kabilang bahagi ng bayan upang bantayan ang pagsasara nito. Ngunit nakita lamang siya doon bandang ng 2 a.m. Walang nakakaalam kung nasaan si Matt sa ilang mga oras ng gabing iyon. Sinabi ni Paul Souza na ginugol niya ang karamihan ng gabi sa istasyon upang gumawa ng ulat, ngunit hindi niya maipaliwanag ang ilang mga oras. Dahil dito, hiniling ni Burrows na sumailalim sa polygraph test ang parehong pulis, ngunit hindi sa Nome Police Department, upang maiwasan na malaman ng buong bayan na sila ay mga suspect. Plano nilang isagawa ang mga interview sa Anchorage, umaasang malilinaw ang kanilang pangalan kung sila ay inosente at maipagpatuloy ang investigasyon mula doon. Gayunpaman, 8 oras bago umalis ang mga opisyal papuntang Anchorage, ninakaw ang patrol car 321 mula sa parking lot ng pulisya. Ito ay isang malaking problema dahil ang patrol car ay naglalaman ng mahalaga at mamahaling kagamitan, kabilang ang mga shotgun. Ang pagkakaroon ng shotgun sa kamay ng isang hindi kilalang tao na nagmamaneho sa bayan iyon ay nagdulot ng tunay na pangamba. Ang puwersa ng pulisya ay inilagay sa mataas na alerto. 2 oras ang lumipas, isang agarang mensahe ang dumating sa radyo.
Isang opisyal ang nagulat na natagpuan ang Car 321. Nagkaroon ng maikling katahimikan na sinundan ng sigaw na may mga putok ng baril na pinaputok kay Deputy Matt Owens. Agad na nagmadali si Redburn upang tulungan siya sa isang lumang minahan. Pagdating niya, natagpuan niya ang patrol car ngunit walang narinig. Tahimik na tahimik. Pagkatapos, lumabas si Owens mula sa dilim na walang sugat. Sinabi niyang inatake siya at kinailangang magtago, ngunit hindi niya nakita ang shooter. Walang kapakipakinabang na impormasyon na ibinigay si Owens, walang paglalarawan ng suspek o anumang iba pang detalye. Ang lugar ng pamamaril ay malapit sa lumang kalsada kung saan natagpuan ang katawan ni Sonia. Sinuri ng mga opisyal ang lugar buong gabi hanggang madaling araw, ngunit walang nahanap. Natuklasan ng Alaska State Crime Lab ang isang kakaibang bagay sa lugar. Ang isa sa mga bintana ng patrol car ay basag at sa upuan ay may isang sobre at ang swimming pool pass ni Sonia Ivanov. Ang detalyeng ito ay hindi kailanman nabanggit sa mga ulat ng pulisya at walang nakakaalam na nawawala ito. Ang pagkakita nito doon ay nagmumungkahi na ang taong kumuha ng kotse ay ang mamamatay tao. Nagtaka ang mga investigador kung nilalaro sila ng mamamatay tao o sinusubukang magbigay ng mensahe. Binuksan ni Carrie Cathcart ang sobre na natagpuan sa patrol car at natuklasan ang isang sulat na may mga nakakagulat na mensahe. Pigs, I hate cops, I hate all of you. Binanggit nito kung gaano kadaling nakawin ang mga susi ng kotse at ipinahiwatig na si Sonia ay isang inosenteng biktima na nagkataong nasa maling lugar sa maling oras. Ang pagnanakaw ng isang police car para lamang mag-iwan ng sulat at ipaliwanag ang isang pagpatay ay tila hindi ka panipaniwala maliban kung ang mga pulis ay masyadong malapit na sa katotohanan. Ang sulat at ang pool pass ni Sonia ay ipinadala sa lab upang suriin para sa DNA at mga fingerprint. Ngunit tulad ng sa crime scene, walang nakuhang clue na magtuturo sa killer. Ang sulat ay sinuri ng isang FBI criminal psychologist na nagbigay ng mga pananaw sa mga investigador ng Alaska. Napansin niya na binanggit ng mamamatay tao si Sonia sa pangalan na nagpapahiwatig ng pagkakakilala dito. Ang sulat ay nagmumungkahi ng layunin na pumatay at kahandaang na pumatay sa sinumang lalapit sa kanya. I'll leave you alone. You leave me alone. Come close and I'll shoot you. Ngayon, hindi lamang natakot ang mga pulis para sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin para sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad. Kinumpirma ng sulat ang kanilang pinakapinangangambahan. Sa paggamit ng terminong pigs, malamang na sinusubukan ng killer na ilihis ang hinala ngunit napagpasyahan ng mga eksperto ng FBI na halos tiyak na ang mamamatay tao ay isang miyembro ng puwersa ng pulisya. Sina Matt Owens at Paul Souza, na naka-duty noong gabi ng pagpatay kay Sonia, ay binigyan ng mga tiket papuntang Anchorage para sa polygraph tests. Nagsimula ang opisyal sa pagtatanong kay Paul. Ang mga resulta ng polygraph test ay nagpakita na hindi nagsisinungaling si Paul Souza nang tanungin siya ng mga tanong tulad ng, pinatay mo ba si Sonia Ivanov? Binaril mo ba si Sonia Ivanov? At isinakay mo ba si Sonia Ivanov? Iginiit ni Souza na nasa istasyon siya at nagsusulat ng ulat ng pag-aresto noong oras na nawala si Sonia. Bagaman hindi lubos na maaasahan ang mga polygraph tests at maaaring dayain, nakumpirma ni Burrows ang alibi ni Souza sa pamamagitan ng pag-check sa mga oras ng pag-login sa kanyang work computer. Ang paggawa ng dokumento ay tumagal ng mga 40 minuto kung saan si Souza ay nasa istasyon nga. Ang mga oras ng pag-login ay nagpatunay na hindi siya nagsisinungaling. Nang sumakay si Sonia sa police car, si Souza ay nasa istasyon kaya't natanggal ang hinala sa kanya. Samantala si Matt Owens ay hindi sumipot para sa polygraph test. Hindi rin siya sumakay sa eroplano papuntang Anchorage na sinasabing hindi pa siya nakaka-recover mula sa insidente ng pamamaril. Dahil dito, nakatuon na ang lahat ng atensyon kay Matt. Naalala ni Burrows na si Owens ay malaki ang partisipasyon sa investigasyon mula sa simula. Si Owens ang nag-assist ng missing person report, nagbantay sa crime scene, at nakakita ng ninakaw na patrol car.
Napagtanto ni Burrows na natagpuan na nila ang kanilang suspect at wala na siyang pagdududa. Noong October 21, 2 buwan at kalahati pagkatapos ng pagpatay kay Sonia, inaresto si Matt Owens. Kumalat ang balita sa Nome na parang apoy. Nagulat ang ina ni Sonia nang malaman niyang isang pulis ang pangunahing suspect. Hindi niya maisip kung paano magagawa ng isang taong dapat nilang pagkatiwalaan ang ganitong kahindik-hindik na bagay. Pagkatapos ng pag-aresto kay Owens, pinaha ng mga tawag ang departamento ng pulisya mula sa mga takot na lokal na kababaihan na nagbahagi ng mga katulad na kwento. Isinalaysay nila kung paano inaalok ni Owens ng sakay ang mga babae, pinipilit silang gumawa ng mga sexual na gawain sa patrol car, at pagkatapos ay sinasabihan silang magreklamo kung gusto nila ngunit walang maniniwala sa isang lasing na katutubong babae. Nagsimula ito sa maliliit na pang-aabuso. Pinipick up ni Owens ang mga babaeng kilala niya at nakikipagtalik sa kanila habang naka-duty. Pagkatapos, nagsimula siyang gumamit ng baril upang takutin sila. "Kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, babarilin kita," sabi niya. Ang kanyang paghamak sa mga babae at pagnanais ng kapangyarihan sa pamamagitan ng karahasan ay lalong naging malinaw. 6 na babae ang nag-akusa kay Owens ng panggagahasa sa loob ng 2 taon. Sila ay palaging tinatakot na aarestuhin. Ipinakita ng timeline ng mga pangyayari na ang kanyang mga banta at kalupitan ay tumitindi sa bawat pagkakataon. Napansin ang pattern na ito, sinuri ng mga pulis ang nakaraan ni Owens. Ipinanganak at lumaki siya sa Florida at dumaan sa diborsyo ng kanyang mga magulang noong siya ay 6 na taong gulang. Sa simula, nanatili si Matt sa kanyang ina ngunit dahil sa mga problema sa pamilya, inalok ng kanyang tiyahin at tiyuhin na kunin siya sa Nome. Nagustuhan ni Matt ang Alaska at nagkaroon ng mga kaibigan doon. Gayunpaman, nang siya ay teenager, iginiit ng kanyang ama na bumalik siya sa Florida upang manirahan kasama niya. Malayo ang kanilang relasyon at walang interes ang kanyang ama sa kanya. Pagkatapos magtapos ng high school, bumalik si Matt sa Nome at nagtrabaho ng iba't ibang trabaho. Sa kalaunan, naging dispatcher siya sa Nome Police Department at 1 taon pagkatapos ay naging full-time na opisyal. Nagustuhan niya ang kontrol at paghanga na kasama ng pagiging pulis. Naniniwala si Burrows na ang pagnanais ni Matt para sa kontrol at paghanga ay maaaring umabot sa mapanganib na antas. Gayunpaman, may mga malaking puwang sa kaso laban kay Matt Owens. Ang mga lokal na babae ay nagsabing ginagamit niya ang kanyang police-issued Glock 45. Ngunit si Sonia ay binaril gamit ang isang .22 caliber semi-automatic pistol. Wala ring asul na truck si Owens at wala sa mga patrol car ang tumugma sa asul na pintura o bakas ng gulong na natagpuan sa crime scene. Habang naaresto nila ang isang rapist, walang konkretong ebidensya na nag-uugnay kay Matt Owens sa pagpatay kay Sonia sa liblib na kalsada. Ang sasakyan na ginamit at dumaan sa nagkalat na dugo ni Sonia ay hindi pa din nakikita. Kinailangan ng mga pulis na hanapin ang sasakyang iyon. Napagtanto nila na maraming sasakyan sa Nome ang may isang gulong na iba sa iba. Isang forensic analyst ang kumuha ng responsibilidad na hanapin ang sasakyang ito sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga gulong sa iba't ibang parking lot sa Nome. Na-inspeksyon niya halos lahat ng sasakyan sa Nome. Pagkatapos ng pagsusuri ng maraming sasakyan, natagpuan nila ang isang asul na truck na may pintura na tumutugma sa sample mula sa sanga at bakas ng gulong mula sa crime scene. Gayunpaman, hindi ito pag-aari ni Matt Owens kundi ng isang lokal na scrap dealer na nagngangalang Benjamin Niles. Ito ang truck na hinahanap nila. Mayroon itong tamang mga gulong at asul na pintura na tumutugma sa sanga. Iginiit ni Benjamin Niles na wala siyang koneksyon sa pagpatay kay Sonia. Sinabi niya sa mga pulis na siya at ang kanyang kasintahan ay nakatira sa ibang bayan at umuwi noong August 12 para magtanghalian. Mayroon pa siyang patunay, isang resibo mula sa isang restauran. Sa kanilang pagbalik sa Nome, hiniling ng kanyang kasintahan na huminto sila upang mag-CR. Sa mga liblib na lugar, karaniwang humihinto sa pinakamalapit na kalsada upang magkaroon ng kaunting privacy sa mga damuhan. Iyon mismo ang ginawa nila. Ang liblib na kalsada na pinili niyang daanan ay ang parehong kalsada kung saan natagpuan ang katawan ni Sonia.
Maaaring napadan siya sa katawan ni Sonia ng 2 beses, 1 beses papunta at 1 beses pabalik matapos makakita ng dead end. Ngunit bakit hindi niya nakita si Sonia? Nagduda ang mga pulis sa tila imposibleng pagkakataon. Gayunpaman, ang mga bakas ng dugo sa mga gulong ng truck ni Niles ay matagal nang nawala. Alam ng mga investigador ang eksaktong oras ng pagkamatay ni Sonia, ngunit hindi nila mapatunayan na si Niles ang pumatay sa kanya. Tanging ang kanyang truck ang kumokonekta sa crime scene. Tinawag ni Eric Burrows si Bill Ford, isang crime reconstruction specialist. Sinuri ni Bill ang mga larawan ng crime scene at napagpasyahan na ang katawan ni Sonia ay nabasa ng ulan habang nakahiga sa mga damuhan na makikita sa mga dahon na dumikit sa kanya. Umulan noong gabi ng kanyang pagkawala at ang mga dahon ay dumikit sa kanyang katawan kung saan dumaloy ang tubig. Ayon sa National Weather Service, umulan mula tanghali hanggang alas 5 ng hapon noong August 11. Ibig sabihin patay na si Sonia noon. Ang bagong ebidensya ay sumuporta sa pahayag ni Niles na dumaan siya sa lugar 20 hours pagkatapos. Ang bahagi ng patunay ay ang mga natuyo ng dugo. Nang dumaan si Niles dito, tuyo na ang dugo na nag-iwan ng malinaw na bakas ng gulong. Ito ay tumugma sa oras ng kanyang resibo mula sa restaurant. Lumabas na walang koneksyon ang mga bakas ng gulong sa pagpatay. Isang kahanga-hangang pagkakataon lamang ito. Natanggal ang lahat ng hinala kay Benjamin Niles. Muling natuon ang mga investigador sa kanilang pangunahing suspek na si Matt Owens. Hindi pa rin nila alam kung nasaan siya noong oras ng pagpatay kay Sonia. Patuloy na naghahanap ng matinding ebidensya na mag-uugnay kay Matt sa pagpatay kay Sonia Ivanov. Sa puntong iyon, tanging circumstantial evidence lamang ang mayroon sila. Dumating ang tulong mula sa isang lokal na babae na nagsabing nakikipag-date siya kay Owens noong tag-araw. Mga 1 linggo pagkatapos matagpuan ang katawan ni Sonia, dinala siya ni Owens sa isang hike sa hilaga ng Nome. Ayon sa kanya, nagsusunog si Owens ng kung ano hanggang hating gabi. Hindi niya ito pinansin hanggang sa maaresto si Owens. Agad na pumunta ang mga pulis sa lokasyon. 113 kilometers hilaga ng Nome sa isang kalsada na tinatawag na Cougar Rock Road. May mga cabin sa tabi ng kalsada. Umaasa ang mga pulis sa isang milagro na may 1,000 tsansa na makahanap ng ebidensya. Literal nilang hinukay ang fire pit at nagtagumpay sila. Mula sa mga abo, nakuha nila ang mga labi ng nawawalang sinturon, bra, at bootlaces ni Sonia. Patuloy na naghukay sa mga abo, natagpuan ng mga pulis ang higit pang ebidensya, 4 na sunog na susi. 2 sa mga ito ay hindi nila ma-identify ngunit kinilala nila ang 2. Ang isang susi ay pag-aari ng mailbox ng tiyuhin ni Matt Owens at ang isa ay sa isang babae na nag-report na inalok siya ni Matt ng sakay at pagkatapos ay ginawan ng kahalayan. Nang bumaba siya sa kotse, nahulog ang susi mula sa kanyang bulsa ngunit masyado siyang traumatized upang kunin ito. Naisip ng mga investigador na natagpuan ni Owens ang susi habang nililinis ang kanyang patrol car pagkatapos ng pagpatay kay Sonia. Maaaring hindi niya alam kung saan galing ang susi, ngunit inisip niyang pag-aari ito ng isa sa kanyang mga biktima at kailangan niyang itapon ang lahat ng ebidensya. Ito ay nag-ugnay sa lahat ng mga katotohanan at nag-link kay Matt sa pagpatay kay Sonia Ivanov. Salamat sa grupo ng mga eksperto sa investigasyon na nakahanap ng ebidensya, nagawa ng mga pulis na buuin ang mga pangyayari noong gabi ng August 11. Naglalakad si Sonia sa kalye ng iskaysya ni Owens. Maaring inalok siya ng hindi nararapat na mungkahi o gumawa ng hindi angkop na hakbang. Nang tumanggi siya at nais bumaba ng kotse, napagtanto ni Owens na magkakaproblema siya. Si Sonia ay matino, iginagalang sa komunidad at may magandang reputasyon. Kung i-report siya ni Sonia, maniniwala ang mga tao sa kanya at mawawala ang kanyang karera. Ito ang nagpapaliwanag sa mga pasa sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha at dibdib. Hindi niya pinayagang makaalis si Sonia sa kotse. Handa si Owens. Mayroon siyang 22 caliber na baril sa kotse. Bilang isang eksperto sa mga baril, may access siya sa iba't ibang uri ng armas. Maaaring matagal na niyang iniisip kung kaya niyang gawin ito at patunayan na mas matalino siya kaysa sa iba. Lahat ng pulis ay sigurado na handa si Matt na pumatay muli kung pinalaya nila siya.
mas mahirap siyang mahuli sa susunod. Natutunan na niya kung paano itapon ang ebidensya at nagkaroon ng karanasan sa proseso. Ang 19 years old na si Sonia ay pinatay ng walang dahilan dahil lamang nais ni Owens na makita kung makakalusot siya. Noong Disyembre 2005, nilitis ang dating pulis na si Matt Owens. Siya ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Sonia Ivanov at sinentensyahan ng 101 years sa bilangguan. Noong 2007, ipinasa ng estado ng Alaska ang Sonia Ivanov Bill na nag-uutos ng pinakamataas na sentensya para sa sinumang pulis na napatunayang nagkasala ng pagpatay habang naka-duty.